Kamusta pong muli mga katambay? Ito na naman po. Nagbabalik na naman po inyong lingkod para po magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong dito po sa Tambay Makabayan. Siyempre po, komento na inyong lingkod. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Alam po natin mga katambay na ang ating Pangulo ay taga Norte. Kaya nga po sinasabi po nila, meron daw pong solid North mga katambay. Paano po kaya kung ang sinasabing solid North ay meron ding taga-norte na binabatikos ka naman ngayon mga tamay at nilalabas po at binubunyag yung baho po natin mga tamay na sinasabing solid north ng Pangulong Marcos Jr. Dahil ito mismo ang kanyang kababayan at kapit-bahay mga tambay, kapit-probinsya, magkalapit at magkadikit na probinsya at parehong Ilocano mga tambay, parehong taga Ilocos mga tambay. Ito po, painggan natin at ito po yung kumandidato rin po ito bilang senador. Pero pakinggan po natin itong taga sinasabing isa sa solid North, taga North, na sumuporta sa Pangulong Marcos dahil kababayan niya ito sa Norte. Pakinggan naman po natin ang kanyang patutsada sa Pangulong Marcos, mga katambay. Ito po. Finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. Sir? Yan po mga katamay. Nakita niyo po si Chavit. Naglabas po ng sama ng loob sa Pangulong Marcos Jr. At alam naman po natin mga katambay, alam natin na hindi siya inendorso dahil buo na po ang kanyang inendorso, ang 12 po na pinagmamalaki po ng bagong Pilipinas, di po ba? Wala po ang pangalan ni Chavit doon, mga tambay. Dahil nangunguna po inendorso niya rito yung kanyang 12, di ba? Si Abalos, Pia Cayetano, Ping Lacson, Lito Lapid, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo, Camille Villar at Abi Binay. 12 po yan. Wala po ang pangalang Chavit Singson. Kaya nagpapasalamat po ang kahit hindi po partido ng dating Pangulong Duterte, pinagpapasalamat po ang Singson, ang sinasabing solid North, ka-solid North at nagpasalamat po sa Agila o sinasabing DDS o sinasabing Pamilya Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Duterte. Nagpasalamat na siya inendorso kahit hindi po sila magkapartido, mga katambay. Pero, dito po, ano po sabi niya? Sa sinasabing ka-solid North niya, ni hindi man lang siya inendorso, sa kabila ng isa siya sa nagbigay ng idea sa Pangulong Marcos Jr. na sumama ka, samahan mo ang BP Sara dahil napakalakas, mga tambay. Kung tatakbong presidente ang BP Sara, magbisi ka at sigurado, unang-una raw, hindi ka madadaya at mananalo ka. At syempre, napakalaking pagpapasalamat ng Presidente Marcos Jr. dahil hindi po tumakbong presidente ang bise. Di ba? Nagbisi lang po siya. Kaya ang nakinabang, yung sinasabi po ni Singson na sa tingin niya ay walang utang na loob para sa kanya ang pamilya Marcos di umano. Lalo ang Bongbong Marcos ang Pangulo di umano. Kaya po ito, mga katambay, paano po natin sasabihin na magiging solid North pa ang Norte? Dahil alam naman natin ang baluarte ni Singson ay Norte rin. At malaki rin po ang boto ng Ilocos Norte. Nasa Ilocos po ito. At halos po kamag-anak nito, pamilya ang nanunungkulan po sa Ilocos Norte. Mga katambay, ang Singson. At alam din po natin ang Singson ay may history rin po ito. Kahit ibalik tanaw po natin ang history ng Singson sa politika, nakapagpapabagsak po ito ng presidente.
Di po ba? Oh, yung mga nakakaalala po, sino po ang napabagsak ni Singson, ni Siso o ni Singson, ni Chavit Singson? Sino po ba? Di po ba ang dating Pangulong Erap Estrada? Di ba? Isa po siya sa dahilan kaya napabagsak po ang dating Pangulong Estrada sa pamamagitan po. Saan po? Di po ba sa issue ng weteng? Kung naalala nyo. Di ba? Weteng. Dahil nga po laganap ang weteng nung mga panahon na yon. At isa po, di umano ang probinsya ni Chavit Singson. At ang norte, nahahawakan po nila di umano ang norte. Lalo po sa sugal na weteng. Di ba? Sino po ang naging dahilan diyan at nagkahiwa-hiwalay po sila dahil ko di po ba kung paring bo di umano ni Chavit ang Estrada at kalaro pa yata sa Mahjong di umano noong mga panahon na yon, di ba? At siya na rin mismo ang nagbanggit noon, si Chavit, di ba? Na talagang pinakakakitaan nila ang weteng di umano noong mga panahon na yon. Di ba? At nagkaroon lang po ng favoritism, di po ba? Di umano ang dating Pangulong Erap dahil nagselos po yata ang Chavit Singson, mga tamay, dahil mas pinaboran po yata ang sinasabing Atong Ang. Di ba? Yung Atong Ang na sumikat din po sa sinasabing gaming online, lalo sa Sabong. Di ba? Yung kasikatan po ng Sabong online. Atong Ang. Yan po ang mga naging dahilan nun. Yung mga quarrel po ni Atong Ang, ni Chavit Singson at ni dating Pangulong Estrada. Di po ba? Na-impeach po. Na-impeach, di ba? Ang dating Pangulong Erap dahil nga sinasabi sa pera ng weteng. Di ba? Kaya mahirap din po yan. Pangulong Marcos Jr., alam nyo po ang karakas ng Chavit Singson. Pagdating po sa mga may history po yan. Lalo po, nakapagpaalis po ng presidente yan. Di ba? Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Saka may power pa po ang Singson, mga katambay. Dahil nga po natanggal po sa weteng po dahil ng mga panahon nga po ni Estrada talagang sugal na pagkakitaan po nila di umano yan. Kasama po ang siyempre po ang gobernador po noong mga panahon na yon, di umano ang Chavit Singson na talagang talamak na talamak ang sugal na weteng. Kaya marami pong kumita diyan di umano at nagsiyaman sa pera ng weteng, sa pera po ng mga sugarol, mga tambay. Kaya tumatakbo po itong senador, mga tambay. At ubod na rin po ng yaman ito. Ubod na rin po ng yaman. At marami rin po itong programa na gustong mangyari sa ating bansa, si Chavit, di ba? Dahil meron po siyang mga electric, di ba? At nagpipinas po ito. Lalo po yung mga maging moderno na ang ating lalo mga pangbiyahe natin. Lalo yung mga transportation natin, di ba? Meron siyang mga electric at meron siyang mga sinasabing pwede kang kapitalan dahil napakaraming pera na po't negosyo ng isang Chavit Singson. Pero sa kabila nun, yung inaasahan niya kanyang kapartido di umano at natulungan at sinasabing kapitbahay pa, Solid North, mga tambay. Tapos ngayon, yung mismong ka-Solid North mo ang bumabati ko sa'yo. Lalo sa pamumulitika at sa politika, mga tambay. Talagang unbelievable ang politika sa atin. Pagdating sa politika, wala na dyan yung kaibigan, nawawala kaibigan, nawawala na yung pagiging kalahi mo bilang Ilocano. At yung sinasabing yung suporta sa'yo, yung tulong na ginawa sa'yo, dahil alam naman natin na nakatulong po ng malaki ang Chavit. Dahil ito po mayaman. Maraming pera. Pwede po itong mag-donate ng campaign fund noong mga panahon po ng sinasabing bagong Pilipinas. Di ba? Kaya ano pa ang mangyayari po dito po? Dahil mismo ang puwersa ng bagong Pilipinas sa Solid North ay mukha po yatang mahahati pa. Dahil masama po yata ang loob ni Chavit Singson sa Pangulong Marcos Jr., lalo po sa bagong Pilipinas. Dahil inaasahan niya na siya'y susuportahan. Dahil tatakbo siyang senador, mga tambay. Pero olats, mga tambay.
ni hindi man lang siya nabanggit, ni hindi man lang siya hindi man lang siya nasama sa Magic 12. Itong si Singson, mga tambay. Alam naman natin ang istorya ni Singson, di ba? Dahil nung mga panahon na tumatakbo rin po ang sikat na sikat sa ating boksingero, ibalik tanaw rin natin, mga tambay. Si Manny Pacquiao, di ba? Tumakbong presidente, hindi po sinuportahan. Kaibigan po't kumpare. Kumpare at kaibigan ni Chavez si Manny Pacquiao. Pero nung halalan, silang dalawa ay nagkahiwalay at binabatikos pa ni Chavez Singson di umano nung panahon ng halalan, di ba? Na si Manny ay hindi niya sinuportahan. Number 1 niya hindi sinuportahan si Manny. Kahit ito'y kanyang kaibigan, kumparing buo, mga katambay. Ganyan po katindi si Chavez. Katambay. Talo. Olat si Manny Pacquiao. Talo. Ang nanalo, yung sinuportahan niya, si Bongbong Marcos. Dahil ang politika kasi, lalo kung ikaw ay mayaman, real talk. Real talk natin. Pagdating po kasi sa mayayaman, sa politika, mas pinapaboran po nila yung mananalo. Kaya nga po nagsusugal kahit po mga oligarko, real talk. Kaya yung mga oligarko po, marunong po magsugal sa politika yan. Di ba? Kung sino po malakas, yung, komento na inyong lingkod yung number 1, number 2, number 3 na kandidato lalo sa presidente. Lahat po yan, pinoponduhan po yan. Para wala po silang talo. Lalo yung mga sinasabing mga oligarko. Di po ba? Kahit si Chavez Singson, di umano, po pwede pong gawin yun dahil napakayaman po nito. Di po ba? Kahit sino manalo, nilalagyan po nila yan, di umano ng pondo, fund. Lalo sa mga matataas na opisyal ng ating bansa. Di ba? Kasi pag nanalo ito, po pwede po silang makakuha ng pabor. Kasi nakikita naman po natin ngayon sa bagong Pilipinas. Sino po ba ngayon ang mga nakaposisyon? Halos lahat mayayaman, bilyonaryo, milyonaryo. Karamihan po nakatulong sa pangampanya, sa pondo, sa fund, lalo sa pera. Di ba? Kaya, iyan po ang realidad sa ating bansa. Di ba? Kaya, kaya, kaya ang politika sa ating bansa, bukod tangi lang ang ginawang history, naging history po na kasaysayan ng Pilipinas na merong nanalo na taga Mindanao na hindi po bumuhos ang suporta ng oligarko. Diba? Nanalo, landslide. Duterte. Rodrigo Roa Duterte. Nanalo po. Halos lahat ng suporta ng oligarko. Na kay Mar Rojas, na kay Grace po, na kay Binay. Di ba? Pero, taong bayan na nagsaysay, mga kasama ang mga OFW, nanalo ang isang Duterte. Di ba? Taga Mindanao. Di ba? Kahit si Singson iba ang kanya sinuportahan noong mga panahon na yon, di ba? Hindi natin masabi, nagtatanong lang. Kaya, Mr. President, paano na po yan? Paano nyo po ikakampanya? Lalo po sa Ilocos Sur, ang inyo pong sinuportahan 12 na kandidato ng bagong Pilipinas, yung mismong kasolid North nyo, ay hindi po yata tayo makakuha ng boto riyan. Di po ba? Dahil nga naglabas na ng sama ng loob ang Chavez Singson. Ano po masasabi nyo, mga tambay? Ang bagong Pilipinas, mukhang naluluma na. Wala pang 3 taon, lumang Pilipinas na po ang lumalabas sa sinasabi nilang babaguhin nila ang Pilipinas. Mukhang sumasama po ang plano nilang pagbabago, mga katambay. Napakarami pong natutuklasan dito po sa sinasabi pinagmamalaki nilang bagong Pilipinas, mga katambay. Kaya, abangan po natin. Marami pa po. Si Chavez Singson, hindi naman lulubayan. Alam naman natin si Chavez Singson, seryoso yan pagdating lalo sa politika. Talagang babanatan kayo ng babanatan ni Chavez. Ang problema lang natin at magiging problema ni Chavez. Di ba? Wag naman sana magka-problema si Chavez Singson sa administrasyon dahil alam natin ang bumabatikos ngayon sa bagong Pilipinas nagkakaproblema, mga katambay. Di ba? Hindi mo napansin? Napakarami pong nagkakaproblema pagka bumabatikos ka sa bagong Pilipinas. Di ba?
Si Kibuloy, nakakulong na. Si Roque, tinutugis, nahuli na rin yata. Napakarami pa. Di ba? Halos lahat binibigyan nila problema. At maraming tinutugis pa. Di ba? May congressman pa. May dating Bucor general pa. Bantag. Tebes. Di ba? At pati mayor yata ng Tarlac, si Guo, nagka-problema rin sa bagong Pilipinas. Di ba? Kaya sana, Chavit Singson, pagka binanatan at binibigyan mo ng problema ang kababayan mo, ang ka-solid north mo, ang Pangulong Marcos, baka matulad ka, di umano, kay Pastor Kibuloy at kay Roque at sa pamilya Duterte. Sinusuportahan mo pa ang pamilya Duterte. Ang pamilya Duterte nga, pilit na pinababagsak ng institusyon ng Kamara. Baka pati kayo maimbestigahan. Sanay na sanay mag-imbestiga po ngayon. Tumatakbong Senator Chavit. Sanay na sanay mag-imbestiga ang institusyon ng Kamara. Nakita nyo naman po, walang lubay na imbestigasyon sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Nandiyan si Roque. Ngayon, tapos na si Kibuloy kasi nasa usapin na sa korte. Kaya, nako, yan lang nakikita ni Kamanong. Ingat-ingat din po kayo, Chavit. Baka masabit tayo. Nakita nyo na po, sanay na sanay mag-imbestiga. Ang ating bagong Pilipinas ngayon, administrasyon, na sinasabi nyo walang utang na loob na pamilya Marcos o Pangulong Marcos Jr., sana naman hindi mangyari sa inyo ang nangyayari sa dating Pangulong Duterte, kay Vice President, kay Harry Roque, di ba? Kay Kibuloy at marami pang iba. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa naagusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at comment. At nananatili pong sumusuporta at sumusubaybay sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.